So, isang magandang araw sa atin mga boss. So, for this video mga boss, makikita natin ito ay tinatawag na Sintra board frame, no? E4 size. So, yun. Flex natin. So, for this video mga boss, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng ganitong ah, style na Sintra board frame, no? Na naka E4 size. So, itong pinapakita ko, ito yung finish output. So ngayon, isituturo ko naman sa inyo mga boss yung basic, no, kung paano gumawa ng isang Sintra board frame na E4 size. So yun. So disclaimer mga boss, so hindi tayo expert nito, no, sa paggawa. Ito ay naka-base lang din sa aking experience mga boss. So i-share ko sa inyo para meron din kayong knowledge, no, and idea kung paano gumawa ng katulad nito, isang Sintra board frame goods ito mga boss, para pang wall decor, no. So yun, so ito ay Sintra board frame na naka glossy laminated mga boss. So yun, turo natin mga boss, let's go. So first thing mga boss, so kailangan nating flex yung ating mga materials na gagamitin, no. So first, meron tayong super glue. Ito yung ating gagamitin na pandikit, super glue. And then syempre, kailangan natin ng isang A4 size na Sintra board. Yan. Ito ay naka 3mm. So meron din itong 5mm mga boss, no. Depende na sa inyong ano yung gagamitin niyo, ano, depende sa kapal. So ito yung ginagamit ko is 3mm na Sintra board, naka A4 size. And then meron akong naka-print dito mga boss na pictures, no. Naka-print na to. Yan. So yan, pictures, Sintra board, and then super glue. Siyempre meron tayong cutter, no? Kailangan natin tong mga ganitong materials mga boss para makagawa tayo ng isang Sintra board. Siyempre kailangan natin mga boss ng ito, laminating film, no, na glossy laminating film. Yan, ito yung ilalagay natin doon sa front ng ating naka-print na pictures, no, para ma-prevent yung possibility na mabasain, mag-fade yung ating Sintra board frame, no. So yon, again meron tayong super glue, cutter, saka itong naka-print na pictures, no. Depende sa inyo mga boss kung maglagay kayo ng E3 size, wallet size, pero ito yung gagawin ko ngayon, papakita ko sa inyo is E4 size na Sintra board frame. And then Sintra board. Yan, tapos meron na akong naka-cut dito mga boss na Sintra board din. Ito yung gagamitin natin pang lagay dito sa frame ng ating, yan, sa ating board, magkabilaan yan mga boss. Yan. Tapos siyempre dito sa baba. So, ito ay nakakat na mga boss, no, size 1 inch yung akin ginawa, 1 inch. So, depende naman sa inyo kung gaano kakapal yung gagawin nyo na pang lagay sa gilid ng ating board. So, yun. Pag-start na tayo mga boss gumawa ng ating Sintra board. So, let's go. So, yun. First step tayo mga boss, no. So, ito yung tinatawag nating glossy na laminating film. Ito yung ating pictures. So first step natin, kailangan natin siyang ilagay dun sa ating pictures, yung ating glossy laminating film. So lagay natin, kailangan lang natin itong pampahid. Kailangan meron tayo ganito mga boss para iwas natin bubbles, no. So lagay na natin. So paglagay nito mga boss, tanggalin nyo lang yun sa pinakadulo nung ano, nung laminating na glossy o kabilaan. Yan, paklapin nyo lang. And then yung lagay nyo lang mga boss dun sa ating stickers, dun sa ating pictures, no. So kailangan natin siyang gamitan ng pampahid para iwas bubbles. So pagkatapos natin ilagay mga boss yung pinakadulo niya, gamitin na natin yung pampahid. So kailangan ano lang, magaan lang yung kamay natin, no, para hindi siya masyadong mag-bubbles. So yan, pahid lang natin. So after, makita natin mga boss, yun na yung nalagay na natin yung pinakadulo niya. Yan.
So after nito is gagamit na tayo mga boss ng ating laminating machine yan. So kailangan nating i-laminate yung pictures in yung glossy na laminated na ano, para dumikit doon sa stickers natin. So kailangan natin ng cold laminating. So yun, cold laminating yung gagamitin natin mga boss. So salpak lang natin. So dahan-dahan lang yun. Yun mga boss, walang mga laminating machine mga boss, pwede naman kayong gamit ng ganito, yung pampahid. So manual lang yung gagamitin nyo. Pero kung meron naman kayong machine, much better na mag-machine kayo para mas plain yung pagkano niya, pagka-laminate niya. No? Ito kasi, pag hindi nyo siya na timing, may tendency na magka-bubbles yung ano niya. So ako meron akong laminating machine, kaya ito yung ginamit ko. So yun. Okay, makita natin mga boss na laminate na siya. Yun, makintab na siya mga boss. Yung laminating film niya is nakadikit na sa stickers. So yun, iwas na siya gas-gas, no? And then, kahit mabasa siya, hindi yan nasisira yung ating pictures. So yun, nalaminate na natin. So try natin ulit pangalawang beses para dikit na dikit yung ating laminating film. So yun mga boss, so na final na natin, so laminated na siya. So makikita natin makintab na yung ating pictures na A4. So after nito mga boss, ilalagay naman natin siya dito sa ating Sintra board. Yon. A4 size din to mga boss. So ilagay lang natin, dikit lang natin yung ating stickers, no. Ito pa lang ginamit natin mga boss na is stickers to mga boss. So talagang siya, quality na hindi matutuklap yung ating Sintra board na pictures. Yun. So, ang paglagay nito mga boss, parang lang din yung naglagay kayo ng glossy na laminated film, no? So, tuklapin lang natin yung pinakadulo, hindi papahiran lang din natin. So, ito ay basic lang mga sir, mga boss. Tuklapin lang natin yung pinakadulo. And then, lagay natin dun sa E4 na. So, kung gaano ka, so, yun. Lagay natin sa dulo mga boss. Sinsya na kayo mga boss, maingay yung background natin kasi nasa tayo. Nasa gilid ng kalsada. Yan. So makikita natin yan, nakadikit na yung dulo, and then dulo dito mga boss. So after nito, papakita na natin ng ating pampahid mga boss. So yun lang din. Relax lang yung pagpahid para iwas bubbles, no? So makikita natin sa video mga boss. So yun. So napakalaking tulong nito mga boss, itong pagpahid natin, no? Okay. So yan mga boss, tapos na nating idikit yung ating stickers sa ating Sintra board na A4 size. So pahiran lang natin para talagang didikit yung ating stickers. So yun. So flex natin ulit. Yan na mga boss yung ating Sintra board, no? Nadikit na natin yung ating pictures na nakalaminated na siya. So after nito mga boss, nadikit na natin. So ang next natin na ito is ito, maglalagay na tayo mga boss ng ating yung pinaka frame nitong ating board. So yan, didikit natin dyan. So magkabilaan sila dito, 4 na side mga boss. So yan, dikit natin. Let's go. So yan mga boss, maglalagay na tayo ng ating pinaka frame, no, sa ating Sintra board. So gamit tayo mga boss ng super glue. So, kailangan ito yung gamitin natin mga boss para talagang 100% no, dikit na dikit yung ating frame
Ito yung lalagay natin na pinaka-frame ng ating board. So, first step mga boss, lagay lang natin, napakadali naman. So, lagay lang natin dito. Then, lalagyan natin ng glue. Lalagyan tayo ng glue sa gilid. Tapos, dikit lang natin yung auto frame. So, yun mga boss, doble ingat lang, no? Kasi yung glue natin, pag tumama dun sa ano natin, kamay, napakahirap tanggalin mga boss. So, yun. Dikit lang natin. So, dapat naka-align mga boss yung ano, corner niya. Yan mga boss, nakikita natin. So, super glue, and then naglagay tayo dyan sa gilid, and then dikit na siya. So, ano lang natin, pantayin lang natin, no? So, nakikita natin nakadikit na. So, dito naman sa kabilang side. Kabilang side naman yung lalagay natin ng glue. So, yun, lagyan natin. So, nasa atin na yun mga boss, no, kung saan tayo magsisimula na part. Pero ako kasi prefer ko dito sa mas mahabang side. Kasi ito yung mahirap i-control, no? Kailangan naka-align yung ano natin. Kasi madaling dumikit yung ating glue. Yun. So yun mga boss, nalagay na natin. Yun. Kita natin, no? Masyadong madilim lang ano natin sa shop kasi tayo. So matibay na yan mga boss, oh. So ganun din yung gagawin natin sa kabilang side. Yung part na to, so nalagay din natin to. Yan. So magkabilaan lang yung paglagay natin. So yun, gagamit pa rin tayo ng super glue. Kabilaan. And then dito sa part na to. So lagay na natin yung kabilang side. So yun mga boss. So okay na siya. Lagay na natin yung magkabilang side. So after nito, nalagay na natin yung magkabilang side. Dito naman tayo sa baba mga boss. Ito naman yung gagamitin natin. So yun, idea na natin mga boss, no? Kasi alam naman natin yung size ng ating center board. So nasa atin na yung pagkakat ng ating mga frame sa gilid, no? Kung gaano ka haba yung ating frame. So yun, lalagay naman natin dito sa pinakadulo niya. Magkabilaan din to mga boss, no? Yan. So lagay na natin, dikit na natin mga boss. So yun na mga boss, tapos na natin, nadikit na natin yung ating apat na corner na frame, no? Yan, kita natin sa video. Medyo madilim lang. So yun, matibay na yan mga boss, yan. Yan. So yun ang sinasabi ko na kailangan ang gagamitin natin na pandikit is super glue talaga. Hindi pwede mga boss yung sinasabi nila na stick glue. Hindi yan pwede kasi ano yan, matatanggal yung dikit niyan. So, ito kasi yung super glue, kahit ganonin mo siya, pag hindi mo naman talaga sadyain na tanggal, hindi siya matatanggal mga boss. So yan, tapos na yung ating 4 corner na frame, no, sa ating Sintra board. So ito yung pinaka-finish na yung mga boss. Yan. So nakikita natin. So ano lang, basic lang yung tinuro natin sa inyo mga boss, kung paano magawa ng Sintra board. So okay na to siya mga boss. So maglalagay na lang tayo ng sabitan dito, and then yung maliliit na paano ito, yung apat na square, yung maliliit, yung pang corner natin. So yun, maglalagay na tayo mga boss. So gagamitin naman natin itong ganito kaliit na ito, yung mga pira-piraso na Sintra board. So maglalagay tayo mga boss dito. Let's go. So ito yung sinasabi ko mga boss na yung parang bracket sa gilid. Ito yung apat na piraso, yan, nilagay ko. Yan, kita natin. Isa, dalawa, tatlo, apat. So yan sa corner yan mga boss, nakikita natin yan. So ang paglagay niyan mga boss, yung itong kalaki na Sintra board, so hatiin nyo lang, depende kung anong gusto nyo yung haba, no? And then yun, idikit nyo lang dito mga boss sa gilid. Yan, dito dikit. Tapos dito, magkabilaan yan, 4 sides. Ito yung pinaka-bracket niya mga boss. Pwede siyang lagyan ng double-sided tape para gusto nyo idikit yung board nyo sa wall. So, hindi na kayo mahirapan. So, yan. Ito yung ating nilagay na apat na corner na bracket. So, yan lang mga boss, no? So, okay na yung ating Sintra board. So, goods na siya. Ito lang yung pinaka-basic na steps kung paano gumawa ng isang Sintra board frame mga boss. So yun,
Salamat sa panonood mga boss. Sana meron kayong nakuha nga idea no kung paano gumawa ng isang centerboard frame. So ito ay A4 size. So pwede kayong gumawa ng A3 depende sa gusto niyo gawin mga boss na sizes. So yun lang. Salamat sa panonood mga boss. Kita-kits sa next video natin. So God bless sa lahat and ride safe.